Bago kami magsara ng aming business ay nagpaalam muna ako sa aking mga angels. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Ngayong araw nga, pupunta ako sa shop para makita ko yung dalawang staff ko at para makipagkwentuhan na rin sa kanila at magpasalamat na rin sa lahat ng tulong at suporta nila sa amin at sa aming negosyo. Naghanda nga ako ng kaunting regalo para sa kanila at alam kong simple lang ito at maliit pero gusto kong maramdaman nila na mula sa puso ko to. Hindi man ito malaking bagay pero gusto kong ipaabot ang pasasalamat ko sa lahat ng effort nila at sa bawat araw na kasama ko sila sa shop. Yung isang staff ko last day niya na ngayon kaya napagdesisyonan ko na ngayon na lang kami magbonding kahit papaano at sumulat na nga rin pala ako ng letter para sa kanila para mas personal yung pasasalamat ko. Eto kasing dalawang huling staff ko, sila talaga yung pinagkatiwalaan ko ng husto. Nakita ko kasi yung malasakit at pagmamahal nila sa trabaho at sa negosyo namin kaya tinuring ko na rin sila bilang isang parte ng pamilya namin. Alam nyo mga mi, nakailang staff na rin ako bago sila at madami na ring nangyari sa akin bago ako nakapagtiwala ulit. Yung pinakaunang staff ko dito sa negosyo mabait naman siya at maasikaso sa mga customers kaso nagkaroon ng problema sa kanya kasi may dishonesty siya pagdating sa pera. At nakita namin yun sa inventory at sales dahil nga hindi ito nagtatali at sa CCTV na rin kaya nakakalungkot man kinailangan namin siyang tanggalin. Ang pangalawa naman palaging absent at sinasara niya yung resto namin ng walang paalam kaya ayun napagdesisyonan ko na lang din na tanggalin siya. Parang nawalan na nga din ako ng pag-asa na makahanap ng matinong staff at sobrang hirap pala magtiwala sa ibang tao lalo na kapag madami ka ng karanasan. Nung una nga dapat ako na lang talaga yung tatao sa resto namin kasi self-service naman ito pero hindi ko rin kinaya. Yung mga time kasi na yon ako rin yung sumusundo at hatid sa dalawang anak ko sa school tapos syempre may mga gawain din ako sa bahay plus yung mga task ko pa sa resto at grabe nakaka-overwhelm talaga. Ginawa ko yon ng ilang buwan din siguro paghatid ko sa mga bata sa school diretso na ako sa resto namin para buksan ito tapos asikaso sa lahat ng mga gawain. Pagdating ng hapon si Mamila naman yung papalit sa akin ng isang oras sa pagbabantay ng shop kasi susunduin ko muna yung dalawang bata tapos babalik kami sa resto para tumaulit sa shop. Sa kagustuhan kong maging hardworking from being a full-time mom and owning a business plus content creator dumating na sa punto na nagkakasakit na ako siguro dahil na rin sa pagod. And yes, aaminin ko medyo napabayaan ko talaga yung mga bata nung time na yon kasi pagdating sa bahay sobrang dami ko pang mga gawain at wala nang time para makapag-discuss pa kami about sa mga lesson nila sa araw-araw. Si Daddy Bino naman nasa ibang bansa kaya wala rin siyang paraan para matulungan ako kaya moral support lang talaga yung kaya niyang ipaabot. Kaya naisip ko, sige subukan ko ulit maghanap ng staff at susubukan ko ulit magtiwala at naghanap nga ako ng bagong staff. Kaya nung nakilala ko tong dalawang huling staff ko na to, hindi talaga ako agad nagtiwala pero naramdaman ko kasi sa kanila yung tapat sila, dedicated at mahal talaga nila yung ginagawa nila kaya unti-unti na rin ako nagtiwala sa kanila. Bago nga kami pumunta sa shop, bumili na nga rin pala ako ng manok para pagsaluhan namin habang nagkukwentuhan. Parang maliit na farewell party na rin ito para sa amin. Nakakalungkot man na i-let go ko sila pero ganun talaga kailangan tanggapin. Nagbibigay nga rin pala sila ng mga suggestions nila at sinasabi nila sa akin yung mga bakanting commercial space na nakikita nila sa tingin nila maganda yung location. Pero ang sabi ko nga magpapahinga muna kami ngayon at pag-iisipan muna namin yung susunod naming hakbang na gagawin. Ayun gusto ko lang din i-address yung mga nagsasabi na baka hindi namin pinag-aralan yung pwesto at pinasok naming negosyo. Sa totoo lang mga mi, hindi kami sumabak sa ganito ng walang bala at bago kami nagdesisyon na mag-open nag-conduct muna kami ng feasibility study. Pero sa susunod na vlog ko na lang ito ikukwento sa inyo kasi sobrang haba na ng vlog ko na to at baka makatulog na kayo sa aking kwento. Yun lang, Momshi! Bye!